Alam natin ang ating agrikultura, lalo na ang produksyon ng palay, ay patuloy na humaharap sa maraming hamon. Tumataas ang gasto sa inputs, lalong-lalo na sa fertilizer, pabago-bagong klima, limitadong akses sa puhunan. Kaya naman mahalaga ang mga programang hindi lamang basta pautang, kundi nagtutulak ng modernisasyon, digitalization at mas matibay na suporta sa buong agricultural value chain. Alam po ninyo, isang napakahalagang aspeto nito, yung training na ibinibigay ho nila sa atin pong mga magsasaka. Ngayong umaga, tatalakayin natin kung paano nagtutulungan ang pamahalaan at ang land bank upang palakasin ang sektor ng agrikultura mula taniman hanggang merkado. Ayan, makakasama natin mga kinatawan mula sa DA-ACPC at Land Bank of the Philippines. Magandang umaga po sa ating mga suki, sa ating mga kaibigan dito po sa Land Bank. Unahin muna siguro natin si Ginoong Eden Hapitana, First Vice President ng Agriculture and Sustainable Development Group. Mamaya makakasama din natin si Ma'am Rachel Bustamante mula naman sa Program Development Division ng DA. Sir Eden, kumusta ka na? Yes sir, good morning po. Magandang umaga po sa lahat na inyong tagapakinig. Oo. Kumusta naman ho ang ating mga magbubukid? Kumusta ang ating mga magpapalay? Kaya pa bang magbayad ng utang? Yes po, tuloy-tuloy po yung ating mga activities para po masuportahan ng ating mga farmers sa iba't ibang parte ng ating bansa. Oo. At saka yung mga programa ninyo sa sektor ng agrikultura, talagang abot na abot eh. Pero bakit kailangan na katulad nga ng direktiba ng Pangulong BBM, dapat meron tayong agricultural modernization at digitalization? Kasi ka-Angel, kung napapansin niyo po, nag-iiba na po yung klima natin ngayon, no? Hindi na po natin matatansya. Pabago-bago po yung klima at saka ang daming mga sakuna. At saka kailangan din nating yung ating mga magsasaka na mag-upgrade at matuto ng mga bagong teknolohiya para po magiging efficient, resilient at saka competitive yung ating mga farmers po. So that's why ang Land Bank at tulong po natin yung DA-ACPC ay may Naghang. Sir Eden, naghang. Teka, naghang si Sir Eden. Dito nga muna tayo kay Ma'am Rachel. Ma'am Rachel, good morning. Yes, good morning po, Ka-Angelo. Ayan. Gandang umaga sa tagapakinig din ninyo. Alam natin na napaka-importante ng modernization, lalong-lalo na sa sektor ng palay. Gaano kadami ang nag-a-adapt na nito sa Pilipinas ngayon, ma'am? Oo, bali ini-introduce na natin itong modernisadong agrikultura. Oo. Dahil napaka-importante nito dahil nga sa mga nabanggit ni Sir Eden kanina na nagbabago-bago ang mga factors na nakakaapekto sa sektor ng agrikultura, sa sektor ng pagpapalay. Hindi ba kaya ito introduce na natin ito, Oo. no? Unti-unti. Oo, pero Ma'am Rachel, hindi kaya lalong tumaas ito kasi dadagdag sa inputs i-invest pa tayo sa digitalization. So, will it not contribute sa pagtaas pa ng inputs kung i-introduce natin ang ganitong programa? Ito po ay pag nagkaroon tayo ng mga digital technologies, no, medyo magkakaroon tayo ng konting investment pero sa long term, no, na usapan ay ito'y makakatulong, no, sa pagpapataas ng ani ng ating magsasaka at mapalaki rin ang kanilang kita. Oo. Kasi nga So nakita minimal natin. lang yung mga Oo. investment nila dito sa digital technologies. Actually, nakita natin yung mga farming regions na Vietnam, ng India, lahat sa kanilang gumagamit na ng digital tools eh. 'Di ba? Yun nga po. Hindi lang sa panahon Tama po. hindi lang sa panahon ng cropping. Halimbawa, yung para pag-determine kung tama pa ba yung pH level ng lupa. Digitalized na yung kanila eh. Tapos kung kailan yung inputs galing sa bukod sa nanggagaling sa kanilang weather bureau, yun din predictability ng klima para kung ano yung tamang binhi o halaman na kanilang itatanim. Tama po. Ganun ang ginagawa nila eh. Oo, ma'am, tayo dito, bukod sa land bank, meron pa bang ibang nag-i-invest
Siyempre, bukod sa Department of Agriculture, may ibang sektor pa ba nag-i-invest to modernize ang ating pong mga farmers? Ka-Angel, if I may po. Ayan, yan. Yes. Oo. Madami po, no? Unti-unti po yung ating mga, even yung ating mga large corporate accounts or mga borrowers, nag-a-adapt na rin ito, no? Hindi lang ito para sa small farmers kasi ang pinag-uusapan natin dito is efficiency. Dahil nga po dito sa mga makabagong teknolohiya, sinabi niyo po kanina sa ibang bansa, matutulungan yung ating farmers. Like for example, alam naman na sa pamamagitan po ng itong tools na to, makikita natin na mayroon palang like sa weather forecast uulan pala. So dapat si farmer pag nakita niyang uulan, hindi muna siya mag-a-apply ng pataba or ng pesticide. Kasi pag in-apply niya yun at uulan, di ba po malulusaw yung ating mga pataba or yung malulusaw din yung ating mga chemicals na mag-protect sana sa ating mga palayan. So hindi magiging waste yung ating ibibigay na mga pataba kung nasusundan natin kung ano ba talaga ang sitwasyon doon sa field. Sa Okay. pamagitan po ng sensya. Ayan, so bukod doon sa weather, meron pa kayong binabanggit dito, anyo palay. Ano naman itong anyo palay? Itong Anyo Palay po ay ito yung po yung aming programa na ini-introduce namin ng ACPC katulong po yung Land Bank. Ang ACPC po ay siya po yung nagpo-provide po ng program design at saka policy direction. And si Land Bank naman po ay bilang partner lending conduit. So ito po ay isang credit facility na nagbibigay ng platform para po yung ating mga farmers ay makapagbenepisyo dito sa mga digital technologies. So ang Land Bank po ang siyang magpapacilitate ng pautang kung halimbawa po yung mga farmers kasi kailangan natin ng digital technology. So kailangan natin ng tools. So sa pamamagitan for example ng smartphone. Kasi doon yun natin makikita dahil magkakaroon po ng mga applications. So doon po natin makikita yung mga weather forecast, yung advisories, and even yung guidance nila at makikita din nila halimbawa kung kailan yung schedule ng halimbawa kung irrigated areas. So may 'di ba po mayroong mga schedule si NEA kung kailan siya magre-release ng tubig. So dito po sa pamamagitan ng app na to, magaguide natin yung ating mga farmers kung kailan niya ipiprepare yung kanyang lupain para po mataniman po ng palay. Kaya yung anyo pala ay application pa nitong anyo. Isang credit facility po. Credit It's a facility. credit facility. Okay. Credit facility kasi dito po ang Land Bank po bilang credit conduit ng ACPC, kami po yung magpapacilitate na yung mga farmers po kung halimbawa wala silang cellphone, papautangin natin sila ng cellphone together with the subscription ng telco at saka ng app para po magkakaroon sila ng facility at chance na ma-employ yung digital tools. Teka mo naman, baka mamaya, na choosy pa yung mga farmers, ha, na gusto ko ganito, Apple 19 o Apple 20. Di ba? Wala pa noon. Hindi naman po. Mayroon po tayong mga specification. Kasi ang kailangan lang naman dito is yung minimum requirement para po ma-avail nila yung services ng ating mga technology service providers. So mayroon pong nakaset na hindi naman po luxurious yung hindi kailangan Apple. Mayroon naman po tayo mga smartphones na affordable na po pwede pong magbigay ng pwede na po nating i-download yung mga applications using that Ma'am Rachel, gaano na karami ang ating ano ba ito? Mag-i-enroll sila o pre-enlisted na? Yung mga pwedeng mag-avail nito? Yes, Ma'am Medyo Rachel. naging choppy lang po. Naging choppy lang po, sir. May panibagong pre-enrollment ba itong, may panibagong pre-enrollment pa bang kailangan na gawin? O yung dating nakalista na sa RSBS? Bali, opo, tama po, no? Ang mga qualified po dito na mga borrowers natin ay mga registered po, no, sa RSBSA. So sila po ay mag-a-apply, no, sa ating partner lending conduits, no? Ito po yung mga co-op banks, mga rural banks, no? At
idagdag ko lang po na dalawa po ang component nitong programa, no? Pwede silang umutang, no, for digital tool acquisition nga po, at yung isa po ay para sa production inputs. So yung digital tool acquisition nga po ay yung pagbili ng smartphone, no, at gaya ng nabanggit nyo, hindi naman po kailangan yung high-end, no, na smartphone, pero kahit po low-end basta ma-meet yung requirements po nung application, no, Okay. yung farm management Oo. application po. Nung At May 8, hindi lang po 'yun, pati po yung mga data subscription, pwede rin oo. po 'yun, no? At yung mga ah, ayun, yung mga gano'n po, no, na mga pagtulong sa pagsasaka at pagtatanim po ng mga magsasaka. And Oo. then yung production inputs nga po, pagbili ng fertilizer, ng ah, pesticide, 'yun po ang component ng Anyo Palay. Okay. May 8 po, nagpunta kayo ng Tarlac para sa 14th rollout ng Agri Ascenso Plus, kung saan sinama nga ninyo itong Anyo Palay. Ano? Kumusta ang reception ng ating mga magsasaka? Anong feedback ho ng mga magsasaka after ng rollout? Rachel. Teka, parang nagluloko yung ano natin. Balikan na lang natin si Sir Eden. Sir Eden, kumusta ang feedback sa inyo ng mga Hello, Oo. opo, maari pong si Oo Sir nga. Eden Yes. po, Oo, Sir. no, ang Yes, sir. makasagot. Oo. Nung po, May 8 po, nagpunta po kami sa Tarlac, sa probinsya ng Tarlac. Ito po yung ating ika-14 na rollout ng Agri-Senso Plus Lending Program. Mainit po yung pagtanggap sa atin sa probinsya ng Tarlac because there were more than 1,000 farmers na dumalo po doon sa ating activities. And katulong po namin yung ACPC at iba't ibang ahensya ng gobyerno para po i-gather yung mga farmers at mailapit natin ating financing at sa na financing packages po doon sa ating mga farmers. Pero paano nga daw, ito isang tanong dito sa atin, paano dong area na walang wifi? Pero may lugar pa ba dito sa Pilipinas na walang wifi? Hanggang Tawi-Tawi may wifi na eh. Maganda yung rollout na ginawa ng ng DICT. So, pero just to answer, paano doon sa mga areas na wala pang hindi pa abot ng wifi, Sir Eden? Sir Eden? Ano ko naghang? Sir, kami po ay nakikipagtulungan po sa mga local government units kasi talagang mayroon pang area po talaga na medyo mahina. Mayroon signal but there are areas na tinatawag nating blind spot. So, kami po ay nakikipagtulungan po sa mga local government units at saka sa mga telcos na dagdagan yung mga cell sites para po mas maaabot po ng at saka yung mga farmers natin ay makakakuha po ng signal at ma-benefit po nila itong digital application. Okay. Pero ito, palay lang talaga ha? Yung anyo natin ay nakalaan para sa palay o pati ibang high value crops? Dito po sa Anyo Palay po, this is exclusive for the credit facility, exclusive for palay farmers. For palay yung ating farmers. mga rice farmers po. Oh. Initially dito muna po tayo, but hopefully in the long run, just like our Agri-Senso Plus lending program that covers all types of commodities. So dito sa Anyo Palay, yung ating tinutulungan muna is yung mga for the digitization are the rice farmers po muna. Magkano nakalaan from Land Bank na pondo, Sir Eden? Bawat farmer po ay pwede pong mangutang up maximum of 25,000 for the digital tools and the application. Okay. But then of course, kung magkano lang talaga yung actual na cost noon, yun din lang po ang pwede lang utangin. Basta mayroon tayong cap na maximum of 25. 25,000 per borrower. Okay. And as we speak, magkano na po ang naipapautang ho ninyo? Since the rollout? Kasi ka-Angel, kaka-launch lang na po namin ng ng Anyo Palay last May 14. So naghahanap pa kami ng mga technology service providers and eventually the farmer. So fresh po itong bagong-bago po itong programa na to. Kaka-launch lang po namin. So hopefully mataas din po ang
take up ng ating mga farmers to adopt the new technologies. O, teka muna, sabi mo may technology providers din kayong hinahanap. Saan sila pupunta? Ano ba ito? Yung mga Eco-course truce? technology providers po, ang Oo. task po kasi ng Land Bank, we were given task ng ACPC na mag-accredit ng mga technology providers. So ibig sabihin kami po yung mag-screen Mm-mm. to ensure na yung requirement na sinabi ng ACPC, mako-comply po ito ng mga technology service providers. At ito po yung magiging technology service providers, sila po yung magiging daan na catalyst for this digitization program. So itatap po natin sila. Okay. Ma'am Rachel, nasa inyo ngayon ang pagkakataon. Paki-invite ho yung ating mga nakikinig. Yung mga suki natin, hindi lamang... Pero teka muna, kailangan daw ba na merong kang Opo, account? para po sa atin itong Oo. Anyo Palay program, no, para sa ating mga magsasaka ng palay. So kami po ay nandito nagtutulong-tulong po, no, para maengganyo kayo na maging modernisado sa paggamit, no, ng mga digital tools at para matulungan kayo sa mapataas ang inyong ani at mapalaki ang kanyang kita, no, sa pamamagitan nitong paggamit ng mga digital technology. Okay. Thank you, Ma'am Rachel. Yun lang po. Oo. Sir Eden, kinakailangan ba yung mga mag-a-apply may account sa Land Bank? Kailangan ano sila? Depositor sila ng Land Bank? Sir, yung yung ating mga borrowers po, yes, kailangan po may deposito po sila sa Land Bank. So kung yung mga farmers po natin, actually even sa AgriSenso Plus, lahat po ng borrowers natin magkakaroon po ng deposit account sa Land Bank. Kasi yun po yung release po ang proceeds po ng loan, doon po natin kinikredit. At mabilis na lang po at mas mabilis, mas pinasimple po yung ating proseso sa pag-open ng account. In fact, di na po kailangan pumunta sa branch. Ida-download lang po nila yung application sa kanilang mga cellphones. Pag mayroon silang smartphones, pwede na po silang magbukas ng account. Basta po mayroon lang po silang smartphone at saka valid ID. No, they don't need to go to our branches. They can instantly open an account using the app po ng Land Bank. Ayan. So wala silang katuwiran para hindi makapag-avail ng programa kung gusto nilang umasenso. Ayan Sir Eden, maraming salamat at muli sa atin mga magsasaka take advantage ho natin to dahil sinasabi niyo muna kuminsan walang access sa technology. O eto na inilalapit na ho sinyo at ano yung website na pupuntahan? Sir Eden? They just visit directly to our Land Bank website at landbank.com po. Nandun po lahat ng services, nandun po sa aming website. They just click the link and then eventually they will be directed to the doon sa ng ating mga programa, or they can visit our 62 lending centers nationwide po. Okay. Pwede po silang sumangguni sa aming mga lending centers para po maipahayag ng detalye yung programa patungkol po sa Anyo Palay at saka sa AgriSenso Plus Lending Program. Sir Eden, maraming salamat. Ma'am Rachel, thank you very much. Para ho sa ating mga magsasaka, ang gagawin ho ninyo, i-google po ninyo ang Land Bank. Thank you. Magandang umaga po at good luck sa ating mga magsasaka, sa ating pong mga farmers. Maraming salamat po sa ating mga panuhin mula sa DA-ACPC at Land Bank sa pagbibigay linaw sa Anyo Palay, isang programang naglalayong dalhin ang modernisasyon at digital tools sa mismong bukirin at sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga nagtatanim ng palay. Ipinapakita nito na kapag nagsasama-sama ang pamahalaan at ang mga institusyon, pampinansyal at saka yung teknikal, mas magiging abot kaya at mas matatag ang suporta sa agrikultura mula taniman hanggang pamilihan. Para sa karagdagan detalye bisitahin po ninyo ang www.landbank.com. Gamitin po ang Land Bank mobile banking app o kaya tumawag sa customer care hotline 02 area code po yan 8405-7000. Ulitin natin 8405-7000. Land Bank at DA-ACPC magkasamang katuwang sa pagpapangat ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka.